Ang JJ sa Double D ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kumpleto sa genuine motorcycle parts katulad ng Kawasaki spare parts, Yamaha spare parts, Suzuki spare parts at Honda spare parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol motor oil. Tandaan, sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China spare parts sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almanza, Las Piñas City o tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this console screen. Pre, kamusta ang biyahe? Okay sana, kaso madalas naman nagkakaproblema ang rin ko. Grabe, kung di bumulaktot, pag minalas-malas pa, ay mapuputulan ng rayos. Kaya lagi na lang akong nagpapagawa at nagpapalay. Umiiyak na nga ang bulsa ko sa laki ng abala nito at gasto. Pare, isa lang ang solusyon dyan. Mag-Silver Star Cycle Wheels ka na. Tularan mo ako. Maganda at maporma na ang motor ko, matibay at pangmatagalan pa ang mags ko. Silver Star Cycle Wheels. Kasangga mo sa hanap buhay. Yan ang biyahe mo, Forma! Ito ang J&J sa Double D. Okay, at magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Siyempre, tutok lamang kayo dito sa programang J&J sa Double D. Siyempre, kasi yung ating mga kasamang mga host, mga kaibigan, hindi natin nakakasama dahil meron lamang silang inaayos. Siyempre, sa panguna po mga kaibigan ni Haji, ni Hadja, ni Odi, at si kasamang Perdi. Siguro next Monday mga kaibigan. Kaya antabay lamang kayo dito sa programang J&J sa Double D. Every Monday po tayo, 7 to 8. Kaya wag po kayo lilipat ng talapitan at magsasama po tayo sa loob po ng isang oras dahil marami po kayong matutunan dito sa programang J&J sa Double D. At siyempre binabati natin ang ating mabait at ang mahusay, ang ating boss, ang ating station manager na si Major Michael Aquino. Siyempre dito sa ating Chief of Staff, AAP, General Emmanuel T. Bautista, mga kaibigan. Ang ating commander ng CRS, Brigadier General Orlando G. Yungko. Magandang gabi po sa inyo mga sir. At siyempre kay kasama Liam at saka inyong sweetheart at magandang gabi din sa kanila. At siyempre kay kasamang Ronald, siya po ay mga kasama natin dito sa programang J&J sa Double D. Siya po ang ating engineer technician. At siyempre binabati natin ang ating kaibigan si Tina Clemente, si Mami Cora, si Kayser, at si Kernel Valiente, at si Kernel Samudio, mga kaibigan nun natin yan. At siyempre higit sa lahat ang ating misis na si Lisa. At maya baka pumasok ang ating ding co-host na si kasamang Raymond. At magandang gabi sa presidente ng Silver Star Cycle Wheel at sa general manager at sa mga employee. Magandang gabi sa inyo dyan. Kaya ngayon mga kaibigan, at tayo pag-uusapan natin ngayon at magpapasko. Nako, medyo kailangan po ay mag-iingat po tayo ngayon. Dahil lalo po kung kayo maglalakad at kayo magsi-shopping ay wag po kayong magdadala ng pera dahil medyo mahirap po magdala ng pera. Kung may dala man kayo ng pera, kailangan itago ninyo. Maglagay po kayo ng mga secret na bulsa na hindi nila po pwedeng makita ng mga mando, itong mandurukot mga kaibigan. Dahil pagka ganito magpapasko talagang makikita natin na kung bakit itong ating mga kababayan sa kabila ng lahat na madali namang maghanap buhay, ayaw nilang mahirapan at ang gusto nila ay madaling lang kumita ng walang paghihirap.
sana ay wag na kayong gagawa ng hindi maganda at syempre yan ba kailangan na ipakain pa ninyo sa inyong mga anak na galing sa masama. Hindi ba nyo alam na yan ay darating araw ay may karma? At siyempre, sa ating mga kapulisan ay sana ay talagang ipagpatuloy pa rin po ninyo ang inyong pong pag-checkpoint dahil alam nyo, malaking tulong po yan sa ating mga kababayan para malaman nyo dahil lalo na dyan din sa lugar ng Las Piñas at ang ginawa nga dyan ng Chief of Police na Las Piñas at sa panguna nga rin itong si Mayor Nini Aguilar ay yung mga kanilang mga yung mobile patrol ay ito ay naka-standby at nakabantay nga sa mga establishmento at ang ating mga kapulisan ay andyan upang magbigay ng magandang serbisyo sa ating mga kababayan. Hindi lang yun, pati yung mga motorcycle, ito nga mga kaibigan, sa panguna nga ni Major Placido na talagang nakikita natin na siya mismo at ang kanyang mga tauhan ay patuloy silang umiikot dito sa may kahabaan ng buong Las Piñas mga kaibigan. Ito yung mga naka-single na motorcycle at ang mga gamit nito ay talagang panghabol ito, katulad lamang ito ang gamit nilang service, ito mga XL 200. Kaya pagka halimbawa meron silang mag-respond dito ay madali silang makahabol lalo kung hahabulin nila ay yung mga nakasakay sa 4 wheels. At siyempre pagka nakita ng ating mga kababayan na talagang merong mga umiikot ay hindi na sila matatakot na sila mag-shopping o lumabas ng kahit ating gabi dahil andyan na yung tagapagtanggol at ang ating mga kapulisan na makikita mo talaga na pag ikaw ay humingi ng tulong ay makikita mo dyan sa karsada mismo sa mga tindahan ay nandyan sila na nakabantay at kahit anong oras ay pwede silang magbigay ng serbisyo. At hindi lang yan mga kaibigan, ito rin payo din natin sa ating mga negosyante. Meron pa rin ngayong nagpapalusot ng mga fake na pera katulad ng 500, 1,000, meron din 100. Nako, mag-iingat po kayo. At ang ginagawa nito, itong mga nagpapalusot ng mga fake na mga pera, titingnan nila kung yung isang tindahan maraming namimili. Pagka maraming namimili, saka yan ay sisingit at siyempre hindi mo mapapansin ay ipinapalaman nila yung mga fake na pera. Kaya dapat kayong mga negosyante at yung mga inyong mga tauhan ay lagi nakamonitor at titingnan ninyo kung tunay ba ang ibinabayad sa inyong mga pera. Diyan lang sa atin sa Las Piñas. 2 beses na tayong malusutan kaya lang hindi sila makakalusot sa atin dahil ang ginagawa nga natin pag may nagbabayad ng buo ay talagang tinitingnan natin kung ito ba tunay o hindi. At kung ang ginagawa pa natin, pag marami talagang customer, hindi natin pinagsasabay-sabay. Ang dapat gawin ninyo ay isa-isa lang at huwag niyong pagsasabayin dahil doon yan makakadiskarte kung paano nila maipapalusot yung kanilang mga fake na pera. Ngayon, halimbawa, nakita ninyo na fake yung ibinayad sa inyo. Napakadali nyong malaman kasi yung kulay lang ng pera tsaka yung numero, tapos yung mukha, pwede yung tingnan lang sa ng sinag ng ilaw. Makikita ninyo, iba yung itsura. Kaya sana ay mag-iingat kayo pagka ganitong Pasko ay maraming nagpapalusot. At pag nalaman ninyong fake, ang gagawin ninyo, tumawag kayo sa barangay at kung di man, tumawag kayo sa ating mga kapulisan at ipadampot ninyo at parang sa ganon ay hindi na ito makapagbiktima pa ng ilang mga negosyante.
Hindi pa rin yan, meron pa rin yung mga nagwi-withdraw sa mga ATM, mga kaibigan, di ba? Napupuna lang natin, di ba? Maraming mga ATM. Pero itong mga bangko, sana naman itong mga bangko ay panawagan natin para yung mabigyan naman ng protection yung ating mga nagwi-withdraw, yung merong mga ATM, lalo kung gabi, ay dapat napapasinan natin, merong mga sa ATM walang alaman lang security. Sana ay maglagay sila ng security para na sa ganun ay yung mga magwi-withdraw hindi sila matatakot dahil iba kasi pag may security hindi pa makakalapit itong mga hold-upper na ito. Siyempre hindi sila matatakot sila basta alam nilang may nagbabantay sa mga ATM. Kaya kayo, yung mga nag-withdraw sa mga ATM, siguro para safe kayo, meron naman sa mga mall, doon na kayo mag-withdraw. Huwag kayo mag-withdraw. Yung sa mga bangko lang na nasa labas, dahil karaniwan dyan ay talagang malayo yung security. At pagka nalaman, meron dyan yung akala mo, mag-withdraw, nakasunod mo, yung pala, nagsusurvey lang, tinitingnan kung magkano yung withdraw mo at pagka malaki, ay talagang paplanuhin ka nilang hold up. Kaya para hindi kayo ma-hold up, ano ba ang dapat yung gawin? Kung malaki, ay doon kayo mag-withdraw sa mga mall. Hindi pa yan. At siyempre, alam naman natin, yung mga kababayan natin, pagka kayo mag-withdraw, ay dapat meron mo kayong kasama. Huwag mo kayo mag-withdraw kung kayo lamang ay nag-iisa dahil siyempre, sa hirap ng buhay ngayon alam naman ninyo ay mahirap hanapin din ng pera ay para sigurado ay magpasama kayo sa inyong anak o kaya sa inyong kapatid o kaya sa inyong mga husband para hindi kayo masingitan nitong mga umiikot na mga hold-upper sa mga ATM. At mabuti na nga lamang di ang ating mga kapulisan, lalo dyan sa lugar ng Las Piñas, masisipag ang ating mga kapulisan dyan dahil nakikita natin na patuloy sila talagang umiikot, mga kaibigan, talagang nagro-ronda ito, meron silang motorcycle, meron silang four wheels. Siyempre, at sa mga tagapakinig natin, kasama Ronald, ay tayo babalikan natin at tayo muna yung maghahanap buhay. Ang JJ sa Double D ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kumpleto sa genuine motorcycle parts katulad ng Kawasaki Spare Parts, Yamaha Spare Parts, Suzuki Spare Parts at Honda Spare Parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol Motor Oil. Tandaan, sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China Spare Parts sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almanza, Las Piñas City o tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this so scream. Kamusta ang pasada, pare? Ayun ako. Kung saan naman malakas ang pasada ko doon pa nagluko ang rayos ng rim ko. Di naman ako pre nagkulang sa pagpapanay. Ano kaya ang dapat kong gawin? Sibay ba ang hanap mo? Umiwas ka sa abala. Mag-Silver Star Cycle Wheels ka na. Sa abot kayang halaga, subok sa tibay, maporma pa. Silver Star Cycle Wheels. Yan ang lahing maporma! Ito ang J&J sa Double D. Okay, at magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Siyempre, tutok lamang kayo dito sa programang J&J sa Double D. Siyempre, ang ating mga kasama, hindi na natin nakasama at medyo busy sa panguna mga kaibigan ni Haji, ni Hadja, ni Odi at ni kasamang Perdi. At next week mga kaibigan, baka makasama natin ang ating mga co-host at sila lamang ay medyo busy. Kaya lagi ko kayong tututok dito sa loob ng isang oras dahil lalo yung mga operator, yung mga driver tungkol sa mga motorcycle ay pwede po kayo magtanong sa akin at ito po ay walang bayad. At ngayon, ayan, pag-usapan na natin naman ay tungkol dito muna sa lugar naman ng Alabang, Muntinlupa.
Alam nyo, dito sa Alabang Muntinlupa, meron ditong footbridge kung tawagin, yung bang, tsaka yung ginawa nga dyan na akyatan ng ating mga kababayan. Ay nako, napapasin lang natin. Kanina, ay nakita nga natin, tingnan natin, medyo talagang maganda. Ito rin ang ginawa nitong dating mayor na si Mayor Green. Pero ngayon, ang mayor nga ngayon ay si Mayor Presnedi. Ang kulang lamang dito, siguro sana mabigyan pasinto ni Mayor Presnedi, nalagyan man lang sana ito ng bubong, yung tulay ng tawiran ng ating mga kababayan dyan sa lugar nga ng Alabang Muntinlupa. Dahil kung makikita nyo, makibigan ako, napakataas talaga. Tapos, ang problema, pag umulan dito, siyempre, bakal yan, madulas. Ayun ako, baka pagbasa, baka ito'y magbigay pa ng dulas sa ating mga kababayan na imbis na hindi sila mapipilayan at pag nadulas dyan, malamang ay mahulog. Pag nahulog pa ito, siyempre, masasagasaan pa ito ng mga motorista. Sino may kasalanan? Di siyempre, motorista mapagbibintangan. Kaya sana, hanggat wala pa nangyayari dito sa mga daanan dito, dyan sa may lugar ng Alabang Muntinlupa, ay mabigyan sana ito ng aksyon at tingnan ng ating mausya at magaling ang mayor ngayon ng Muntinlupa na si Mayor Presnedi na lagyan sana ito ng bubong dahil malaking bagay kasi pagka may bubong ito dahil yung mga kababayan natin na kahit umulan ay hindi mababasa yung kanilang daanan at pag hindi nabasa, siyempre walang dulas, hindi ba? Saka isa pa ay lagyan man lang sana ito ng gwardya kasi dito sa mga isa taas nito talagang makikita mo maraming dumaraan dito ay pag ikaw halimbawa ay bigla ka ditong masingitan itong mga mandurukot pwedeng tumawid doon sa kabilang karsada kaya sana ay bigyan din to ng security or kaya police o kaya yung barangay para mabigyan naman ng maprotektahan yung ating mga kababayan na dumaraan dyan at tumatawid sa kabilang lugar dyan sa Alabang Muntinlupa. At hindi lang yan, mga kaibigan. Ang isa pang nakikita pa natin ngayon dyan na talagang yung parte ng Alabang Muntinlupa kung ikaw manggagaling ng Magallanes at ikaw ay pupunta ng Pilimbes o Las Piñas ay dati talagang makikita mo dyan naglipa na itong mga nakakariton na mga nagtitinda halos talagang bumper to bumper pero ngayon ay nang maging mayor itong si Mayor Presnedi tinanggal itong mga karton nito at ang maganda rito inilagay niya ito doon sa may ilalim ng tulay at meron na itong mga sariling mga tindahan na hindi talaga nakakasagabal sa mga motorista. Kaya maganda itong ginawa ng mayor ngayon ng Alabang Muntinlupa dahil naging maluwag itong daloy ng trapiko dito sa may lugar ngayon ng Alabang Muntinlupa. Pati yung mga jeep dyan, pagtatanggal na, dapat lang para na sa ganon ay pagkadadaan ng ating mga motorista, hindi na sila mata-traffic, hindi ba mga kaibigan? At hindi lang yan. Ngayon dito naman sa Las Piñas din ay mapapansin mo rin na talagang ang mga traffic enforcers dito na ito ay nagtutulong-tulong dito sa may Munok, sa may BF at sila dahil nga kahit sumisigip na itong dali ng trapiko dahil ang nagiging problema dito mga kaibigan ay sa volume ng mga dumaraan kasi yung mga nanggagaling ng Cavite ngayon ay dito na nagdumadaan sa Las Piñas kaya medyo kinakapos itong karsada dyan sa Las Piñas. Mabuti na lamang kamo mga kaibigan, magaling itong si Mayor Nene Aguilar. Bakit kamo? Nagbigay siya ng friendship road sticker sa mga taga Las Piñas. Kung ikaw ay taga Las Piñas, ay pag meron kang sticker, pwede ka nang dumaan sa mga subdivision. Kaya lang, meron lang tayong napupuna na ilang mga subdivision na kahit na meron nang bigay ito si Mayor Nene Aguilar, sana masilip ito ni Mayor Nene Aguilar, na yung sticker dapat pagka nakakabit doon sa sasakyan ay pwedeng padaanin ng ilang mga naka-assign dyan sa mga subdivision. Meron subdivision dyan mga kaibigan ang hindi nagpapadaan tulad dyan sa BF. Ano ba ikaw magsisimba? Hindi ka rin padadaanin
Ayaw kang padali ng gwardiya dyan, ng guard. At siyempre, kaya naman ang gwardiya naman, di mo naman masisisi. Utos siya ng presidente o ng board of director, kung sino man na nakasain dyan sa lugar ng BF. Sana bigyan naman ninyo ng importansya itong ginagawa ni Mayor Nene Aguilar na nagbibigay siya ng mga free sticker sa mga residente ng Las Piñas dahil ito'y makakaluwag ng dalo ng trapiko pagka ikaw ay may sticker. Kaya napakaganda kayo umahanga dito kay Mayor Nene Aguilar at makikita mo na yung naisip nga niya na kung ikaw nga halimbawa traffic talaga dito dati, pagka traffic dito sa Mesapote mga kaibigan, pupunta ka lang ng Pilar, aabutin ka dito ng mga isang oras, aabutin ka, pero nang magkaroon ng sticker sa Friendship Road sa mga residente, pag dumaan ng subdivision mula from Sapote hanggang dito sa may Pilar lang, habutin ka lang ng 20 minutes. Ganong kabilis at talagang napakaluwag at hindi pa, maluwag ka pa sa makakatipid ka sa takbo, sa kain ng iyong krudo o gasolina dahil 20 minutes lamang ay makakarating ka na pag dumaan ka sa mga subdivision. Diba, nakita nyo? Ganon sinasabi ko mga kaibigan. Kaya sana ang mga ilan nating mga lugar, area, halimbawa dyan sa Muntinlupa, meron mga subdivision na pwede naman daanan, ay maisip din to ni Mayor Fresnedi na gumawa rin siya ng mga sticker sa mga taga Alabang Muntinlupa at pagbibigyan din niya ng sticker na kung saan alam naman natin, meron din dyan na pwedeng shortcut na mga kaluwag at mababawasan din itong daloy ng sikip ng trapiko dyan din sa lugar ng Alabang Muntinlupa. Diba mga kaibigan? Saka hindi lang yan mga kaibigan, at nakikita rin natin na yung siyempre dapat lang purihin natin ang ating mga kapulisan dahil sila mismo ang talagang nagbabantay sa karsada at sa mga bahay-bahay, sa mga tindahan. Dapat ang ating mga kapulisan na umiikot, na nagororonda ay ating purihin dahil siyempre mahirap talaga ang trabaho nila na hindi biro. Minsan maglalakad ka, siyempre kahit umulan mainit, ay talagang kagustuhan ng ating mga kapulisan na may bigay yung kanilang mga serbisyo ay sila mismo ay kahit lakad lang ay ginagawa nila para makapaglingkod lamang. Tapos hindi pa yan, alam ba ninyo ang mga ginagamit nyo ng mga membro ng mga akyat bahay, lako, ay mga minor de edad, mga kaibigan. Ito'y siyempre mga edad dito, mga 10, mga 10 to 15, yan ang ginagamit nila sa mga bahay-bahay. Halimbawa, merong gustong akyatin yung bahay para makapasok kahit maliit, yung mga bata, pagka yung mga bata nito ay nakapasok sa loob, mabubuksan yung pinto at saka papasok yung mga kasama. Kaya dapat sana mga kaibigan, ang ating mga kabataan, itong mga bata, siyempre alam naman yung tama at mali. Pag alam ninyong mali, ay huwag kayong susunod dahil kayo ginagamit lamang nitong mga mandurugas o itong mga magnanakaw na mga nagtuturo sa inyo. Ang gawin ninyo, mag-aral na lang kayo. Siyempre pagka kayo nakatapos at nakapag-aral kayo, hindi kayo mawawalan ng hanap buhay. Kaya yung mga gustong magsama sa inyo sa mga kalokohan, huwag kayong sumama at isumbong nyo sa inyong mga magulang para nang sa ganun ay hindi kayo mapariwara ang inyong buhay. Diba mga kaibigan? Yun ang sinasabi natin. Hindi lang yan lalo ko halimbawa katulad itong undas. Alam mo, marami din ngayong nabiktima ng mga akyat bahay dahil lang ginagamit yung mga bata, kaya yung ating mga kababayan, kung
tapos na po yung undas at syempre ano pa darating yun, di ba? Itong New Year, di ba? Tsaka itong bagong taon. Nako, syempre iba niyan, marami din uwi ng probinsya. Ay, ang gagawin ninyo, huwag kayo uwi ng basta-basta ng probinsya. Kailangan meron kayong tao sa bahay. Huwag nyo lalagyan ng ilaw dahil alam mo naman magnanakaw kung ang inyong bahay ay may tao. Ang ibig sabihin, halimbawa, may ilaw. Tapos, alam mo nila eh. Kaya, nako, pinakamaganda ho, para hindi ko kayo mabiktima, may kasabihan nga ho, hindi baling kayo ay manakawa, huwag masunugan. Pinakamaganda ho, huwag na ho kayong manakawa, huwag na ho kayong masunugan. At ito ay sigurado na wala ko kayong problema. Siyempre sa mga tagapakinig natin, huwag kayo lilipat ng talapitan at mamaya po, ang susunod po sa ating programa, ang ating paninindigan. Sila po susunod sa ating mga kaibigan. Yun ang nakikita natin mga kaibigan. Kaya, nako, magkukuano kayo. Dapat doon sa bayo ninyo, lagi ko kayong merong mga lock. Huwag ko kayong... tapos po, ito ginagamit pa pala ng mga hold-upper, mga kaibigan. Halimbawa ho, kayo'y meron kayong car at magbubukas po kayo ng gate. Pinakamaganda ho, bago kayo dumating ng inyong bahay, huwag po kayo basta muna bababa, tumingin kayo sa inyong paligid. Tingnan nyo kung merong mga tao o kung may tao man, tingnan nyo kung kakilala nyo o hindi. Pag hindi nyo kakilala, huwag muna kayo huminto at kayo umikot at o kaya tumawag kayo sa inyong kasambahay o sa inyong mga anak o sa inyong mga kapatid o asawa at sabihin nyo, merong tao doon sa harapan ninyo at huwag po kayong basta bumaba dahil pagka kayo bumaba, ang ginagawa ko nila ngayon, kunyari magtatanong sa inyo, pagtanong ko sa inyo, saka ko kayo tututukan. Pag natutukan mo kayo, papasok kayo sa loob o hold up mo kayo mga kaibigan. Kaya ang matitinig ko ito, akala nyo, kumpleto ito ng mga gamit, igagapos ka, tapos siyempre may anak ka, kahit meron kang gamit, hindi ka makapapalag kasama yung asawa mo, pag hindi mo binigay, siyempre, sasabihin ito, pagpapatayin yung inyong asawa at inyong mga anak, ano gagawin mo? Siyempre, wala na. Matatakot ka na. Kaya para hindi kayo mabiktima, ang gawin mo ninyo ngayon, kung meron kayong pambili ng CCTV, nako, maglagay ko kayo ng CCTV, mas maganda pa, para ma-monitor ninyo kung meron bang tao doon sa harapan ninyo, sa likod, dahil ang CCTV naman yan, kaya ninyo yan. Dahil ang ibig sabihin, pagka kayo merong 4 wheels, ang ibig sabihin, ay kaya niyo bumili ng CCTV dahil siyempre pagka may CCTV ka ay sigurado ang iyong makakaligtas ang iyong buhay, di ba mga kaibigan? Siyempre kasama ron at sa mga tagapakinig natin para malaman nila kung saan sila nakikinig, papakilala tayo ng ating pilan. DWDD Armed Forces Radio 1144 kHz broadcasting from Campo Ginaldo, Quezon City. Ang pilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service ang Force the Philippines. Ang DWDD, pilang ng kawal ng bayan, ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras ganap ng alas 7:30 ng gabi. Armed Forces Radio, ang himpilan ng kawal ng bayan. DWDD. Ang JJ sa Double D ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kompleto sa genuine motorcycle parts katulad ng Kawasaki Spare Parts, Yamaha Spare Parts, Suzuki Spare Parts at Honda Spare Parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol Motor Oil. Tandaan sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China Spare Parts sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almanza, Las Piñas City o tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this console screen. Pre, kamusta ang biyahe? Okay sana, kaso madalas naman nagkakaproblema ang rin ko. Grabe, kung di bumulaktot, pag minalas-malas pa, ay mapuputulan ng rayos. Kaya lagi na lang akong nagpapagawa at nagpapalain. Umiiyak na nga ang bulsa ko sa laki ng abala nito at gastos. Pare, isa lang ang solusyon dyan. Mag-Silver Star Cycle Wheels ka na. Tularan mo ako.
maganda at maporma na ang motor ko, matibay at pangmatagalan pa ang mags ko. Silver Star Cycle Wheel, kasangga mo sa hanap buhay. Yan ang dahil mo, Forma! Ito ang J&J sa Goldie. Okay, at magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Siyempre, tutok lamang kayo dito sa programang J&J sa Double D. Siyempre, mga kasama natin co-host, hindi natin makakasama dahil medyo busy, si Haji, si Hadja, at si kasamang Odi, at siyempre si kasamang Perdi, busy rin mga kaibigan. Sa next week, makakasama rin natin ang ating mga co-host. Kaya ngayon ay tutok lamang po kayo dito sa programang J&J sa Double D. Lahat ngayon ng mga motorcycle. Nako mga kaibigan, pag-uusapan na ho natin ngayon para malaman ninyo ano ba ang dapat ninyong gawin sa inyong mga motor. At tulad na lamang mga kaibigan sa mga sidecar, hindi ba? Kung ang motorcycle ninyo, siyempre may sidecar na pasada, ang ginagamit po ninyo mga kaibigan, di ba? Rayos, yung spoke, yung rim, di ba? Pagka yun o, pinapasada ho ninyo, para malaman nyo sa mga operator, nagtataka kayo kung minsan yung sa loob ng isang linggo, isang araw, hindi nakapagbibigay ng boundary ang inyong mga driver. Alam mo kung bakit hindi nakapagbibigay? Kasi, ang nagiging problema, nagpapaalay sila ng rayos. Ang dirayos kasi, yung spoke, pagka yan tumatakbo, napuputol yan. Pag yan ay napuputol, mga kaibigan, siyempre, merong lumalabas na nipple, yung ulo, at lalo kung medyo lumambot yung tube, iipit yan. Pag umipit siya sa interior, alam nyo anong mangyayari? Sasabog yung interior, sasabog yung gulong, syempre masisira yung ply, di ba? Another expenses na naman yan. Bibili ka ngayon ng rim, ng rayos, ng gulong, interior, syempre masisira eh. Ano ba ang dapat ninyong gawin para hindi masira basta-basta? At ito mga kaibigan, ang solusyon sa mga operator at sa mga driver. Kung gusto ninyo ng dire-diretso ang boundary ng inyong mga motor sa mga operator, ay ang gawin nyo ninyo sa sidecar, magpalit na ho kayo ng mags. Ang gawin nyo yung mags ng anong tatak, Silver Star Cycle Wheel. Yan o, nako, pag yan ay nilagay ho ninyo sa inyong sidecar, alam nyo, ang laki ng may titipid ninyo, kasi ang pagkakaganda ho dito at pagkakaiba, dito sa rim, saka dito sa mags ng Silver Star, ay yung Silver Star o mags, ito po ay solid, talagang pangmatagalan ito, at matipid pa ito sa interior, matipid pa ito sa gulong. Bakit natin nasabi? Kasi walang pagsabog ay yung gulong, walang pagputok ay yung interior, dahil walang nipple o rayos na napuputol. Kaya ang dapat gawin ninyo para tuloy-tuloy ang inyong pasada ay lagyan ninyo ng mag na Silver Star Cycle Wheel. Ito namang mag na Silver Star na Cycle Wheel para malaman ninyo napakaraming wing kulay. Pwede ninyong kung gusto nyong pagandahin at ito'y pamporma at talagang lalakas pa ang inyong kita, pwede kayong kung halimbawa kasi merong mga Atoda tricycle iba-iba kasi kulay niyan, merong kulay red, merong kulay blue, di ba? May kulay white, may kulay green, sa Magso merong ganung kulay, kaya pwede yung kunin kung anong kulay doon sa lugar ninyo at kabitan ninyo ng Silver Star ng Magso. Tsaka lagyan na rin ninyo ng tire ng Silver Star na tire na ito ay 6-ply. Nako, maniwala kayo, napakaganda at napakatibay at ang kagandahan pa nito, tuloy-tuloy na ang inyong pasada at kung hulugan man ang inyong motor, hindi na kayo maiipit sa boundary. Dahil para malaman nyo, sa loob halimbawa na isang buwan, 4 na beso na kayo ay hindi maipasada ang inyong motor at magpalay. Kung ang boundary ngayon
meron ng 200 isang araw, sa 4 na beso sa loob mo ng isang buwan, ay di ba, di 800. 800 do yan, may menos nyo. I-times nyo sa 12 yun, sa 12 months, kung isang taon. 800 times 12, abutin nyo 9,600. Meron mo kayong masisipan 9,600 kung ang gagamitin nyo ninyo, yung mags ng Silver Star Cycle Wheel. Hindi ba mga kaibigan? Totoo naman yung sinasabi natin Pag iba ang rayos kaysa mag ng Silver Star, kaya ito na ang gamitin nyo, ang Silver Star na mags at saka yung tar na 6 ply at sigurado maporma na maganda pa ang inyong mga motor. Kung inyo namang mga motor, halimbawa gusto naman ninyo na pampasada, hindi ba? Makamenuso kayo ng kadena. Ito mga tip ko sa inyo, mga yung chain. Di ba, karaniwan sa kadena pag bumibili, lalo kung mga beginners hindi marunong ala pa yung isang buwan o 2 buwan nagpapalitan ng kadena. Pagka ang inyong motor, pagka yun pampasada, dapat ang gagawin niyo dyan, buwan-buwan, kahit sa gabi lang, yung inyong kadena, lilinisin ninyo. Pwede ninyo ito, kung tinatamad doon kayo, kumuha kayo ng brush at lagyan ninyo ng yung braso, salina, at saka nyo brushin mo yung kadena nyo, yung chain. Pagka na brush nyo itong kadena nyo, itong chain, pwede ninyo lagyan ito ng grasa. Di ba? Pag nilagyan na nyo ito ng grasa, nako, edi yung kadena ninyo, wala nang ingay yan at wala nang lagitik. Paano ba nyo malalaman para hindi kayo matanggalan ng kadena? Ito, maganda ito. Ilistaho ninyo, kumuha kayo ng ballpen. Pagka po ang kadena, kung ayaw nyo kayo matanggalan, halimbawa magdadrive kayo, kung yung driver ninyo, meron kasi driver na marunong mag-drive pero yung mga troubleshooting, hindi nila alam Pagka nagbimingaw at parang meron nung humahampay, hubang maingay, ang ibig sabihin nito, i-adjustin ninyo ang inyong kadena. Pag in-adjustin ninyo yung pag-a-adjust ba ng kadena, paano? Napakadali nito mga kaibigan. Ang gagawin ninyo dito, una, yung rear axle, luluwagan ninyo, yung nut. Tapos pagka maluwag na yung rear axle nito, meron kong tawagin ito yung chain adjuster. Yung chain adjuster, maghihigpit po kayo sa kaliwa ng isa mula ibabang pataas kaliwa ho yun. Pagkatapos sa kanan, ganoon din Bali, 1-1 lang yun. At pag nakita ninyo na pag pinito nyo gano'n, tumataas yung kadena niyan Tataas yung kadena Pag tumaso at hindi naman kailangang masikip at medyo maluglab, saka ho ninyo higpitan mga kaibigan. At ayan, pagka higpitan ho ninyo, yun. At hindi na ho kayo matatanggalan ng kadena. At sa kanya pala, sa aking mga pinsan, condolence pala sa aking mga pinsan dyan sa lugar ng Tangos, Tangos sa Baliwag, Bulacan, na kung saan namatay ang aking auntie na si Nana Maring, at condolence dyan sa aking mga pinsan, kay Nestor, kay Ray, kay Kuya Fred, kay Ate Nelly, at sa kanilang mga asawa, at sa aking mga pinsan din dyan, sila Dico Andak, at si Nelia, at siyempre si Kulot na pumunta raw kay Nana Maring kahapon, kaya condolence. At pagka medyo maluwag tayo ay papasal tayo dyan sa lugar ng Tangos para tayo nakita natin ang ating auntie na si Nana Maring. At mabalik ulit tayo mga kaibigan. Di ba? Alam niyo paano pag-a-adjust ng kadena. Ito pa. Paano ba ang pag-change oil ng motor para hindi kayo magiging matakaw sa clutch lining? Marami din nakakaalam nito. Kumuha kayo ng ballpen. Di ba, napupunaw ninyo, minsan, alapan dalawa, papalitan kayo ng clutch lining. Alam nyo, kaya nasisira itong clutch lining ninyo. Meron kasing mga driver na hindi nag-change oil, hindi nagpapalit ng langis. Dapat, ang gagawin ninyo, pagka ang motor ninyo, pampasada, every month, magpapalit kayo ng oil at filter.
Yun. Pag yung langasyo na yun, itatanggalin lang naman yung drain plug sa ilalim. O kung minsan naman yung sonda sa kaliwa. Pagka yun itinanggalo ninyo, tutulo na o yun. Pag tulo nun, gusto nyo maging malinis, pwede ninyong lagyan din ng mga kalating litrong gasolina, yung sa may engine. Sarado din ninyo sa may drain plug. Tapos, so, i-off lang ulit ninyo yung switch, yung susian, tadyakan ninyo ng mga 10 para yung gasolina, iikot doon sa may clutch housing, sa may clutch lining, at bababayin doon Tsaka ninyo ulit, tanggalin yung drain plug, at makikita ninyo yung mga buha-buhangin ay nawawala, mga kaibigan. Yun, pagka ganun ang ginawa ninyo, ay matipid kayo sa clutch lining. At alam ba ninyo kung bakit ang clutch lining ay madaling masira? Ito, technique to. Para pagka kayo tumatakbo, huwag kayo lagi nakapisil sa clutch lever. Kasi pag binipisil nyo yung clutch lever, siyempre, ang clutch lining niya nag-iinit. Pagka nag-iinit yan, nasusunog. Pag nasunog yan, doon na mag-sliding clutch ang inyong mga motor. Diba? Ganon. Paano nyo malalaman? Bakit sira na yung clutch lining? Paano ba? Kung ikaw ay siyempre driver ka o operator, magtataka ka. Ito yung mga tip para malaman nyo kung ano at paano masisira ang clutch lining. Ito, pag ang motor ninyo, tumatakbo kayo dati, halimbawa, ang speed ng inyong motor ay 100 o 80. Tapos ngayon, pagdating mag-i-speed lang ng 40 o 60, pagdating ng 60 nagagalit lang yung makina. Ang ibig sabihin nito ay magpapalit kayo ng clutch lining. Yun ang warning na para malaman ninyo na sira na ang clutch lining ng inyong mga motor. Nakita naman ninyo, ang dami nyo matutunan dito basta lagi kayong tututok sa programang J&J sa Double D. Ito pa, halimbawa, yung motor ninyo, maraming pinagmumulan yung clutch lining. Bago yung motor nyo, luma na, no? Mga 1 year na o 6 months. Kumakambyo ko, pumapasok yung primera, yung segunda, yung tercera, yung kwarta. Tapos ayaw lumakad. Di ba? Nagtataka ka ngayon, bakit tayo lumakad? Alam nyo, ang ibig sabihin pa nito, sira yung clutch lining. Sunog na yun pagka ganon. Meron pang, halimbawa, bago clutch lining pa, bagong palit, para din malaman ninyo. Tapos, pumapasok din ng primera, ayaw lumakad. Segunda, ayaw din. Basta kumakambyo lang siya, ayaw lang lumakad. Baka mamaya, kung dinala nyo sa mekaniko, sasabihin, ibababa makina. Nako, meron pa ito para malaman ninyo. Yung engine sprocket ninyo, ito, yun yung pudpud na, yung pinaka-gear nun. Pagka pudpud na yun, hindi nakakagat yun. Kaya, ang gagawin nyo, magpapalit kayo ng engine sprocket. Siyempre, sa mga tagapakinig natin, kasama Ronan, tayo muna yung maghanap buhay. Ang JJ sa Double D ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kumpleto sa genuine motorcycle parts katulad ng Kawasaki spare parts, Yamaha spare parts, Suzuki spare parts, at Honda spare parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol motor oil. Tandaan, sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China spare parts sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almanza, Las Piñas City o tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this so scream. Kamusta ang pasada, pare? Ayun ako. Kung saan naman malakas ang pasada ko doon pa nagluko ang rayos ng rim ko. Di naman ako pre nagkulang sa pagpapanan. Ano kaya ang dapat kong gawin? Iba-iba ang hanap mo. Umiwas ka sa abala. Mag-Silver Star Cycle Wheels ka na. Sa abot kaya halaga, subok sa tibay, maporma pa. Silver Star Cycle Wheels. Yan ang dahil mo, forma! Ito ang J&J
at magandang gabi po sa inyong mga kaibigan. Siyempre, tutok lamang kayo dito sa programang J&J sa Double D. Siyempre, pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ang tungkol uli sa mga motorcycle na ito. Ito pa, mga tip ko sa inyo mga kaibigan. Halimbawa, yung motor niyo tumatakbo kayo, tapos bigla akong na huminto o namatay, di ba? Tinadyakan ninyo, ayaw mo umandar. Lalo pa pagka mga bago yung mga driver, nako, ano ba ang dapat ninyong gawin mga kaibigan? Di ba mga kaibigan? Siyempre mga kaibigan, papasukin lang natin ang ating co-host, si kasamang Ferdy, mula dyan sa Las Piñas. Kasamang Ferdy, go ahead! Partner Jun, andito ako ngayon dito sa Pilar. At siyempre dito talaga namang yung mga kapulisan dito ay talagang napakasipag at nakikita ko rito yung umiikot dito sa lugar ng Pilar Village. At sa totoo nga, pati kasama ang mga barangay tanod at sila'y rumoronda rito. Kasamang Ferdy, nakikita mo na yung Station 5 na si Captain Waki, di ba? Nakikita mo dyan? Oo. Ano pa, go ahead. Kasamang Ferdy. Ay, oo nga. Yun nga, nagpapasalamat tayo dahil nga sa ating Chief of Police ay talagang pinaiigting nila ang Seguridad. pool dito. Oo. Dito sa Las Piñas. At sa totoo nga lang, dito sa buong Las Piñas ay talaga namang alam mo naman, malapit na ang Pasko at alam mo, marami ngayong mga gumagawa ng mga masama. Ito mga hold-upper nito. Trabaho. Mga hold-upper, tama. Oo, mga hold-upper. Partner, talaga namang ito ay talagang binabantayan ng mga pulis. At totoo nga dito sa may kanto ay talaga namang laging merong nakaposter itong mga pulis at tinitingnan nila yung mga galaw ng mga masasama rito. At siyempre yung mga commuters dito, mga nag-aabang na sasakyan, ay kanilang binabantayan at kung merong gagawa ng masama ay kanilang huhulihin. Tsaka, alam mo, kasama nga, Ferdy, napakaganda yung ginawa nga ng Station 5 yan, si Captain Waki. At yan nung nakaupo rin si Major Placido, ganyan din ang kanyang ginawa. At yung, sino man yung naging Station Commander dyan, di ba? Ay talaga pinagpapatuloy nila. At nakikita mo, talagang mula nung nagkaroon ng mga mobile patrol natin dyan, ay nawala itong mga hold-upper dyan, itong mga mandurukot. Tama ba, kasamang Ferdy? Totoo yan, partner, talagang yan talaga sinasagawa rito sa Las Piñas. Kasi nga dito noon partner, alam mo naman, dito pa lang sa kanto ng Pilar, meron ng mga mandurukot ng mga cellphone, di ba? Oo, totoo yan. Yun ay wala nang gumagawa dahil nga sa pamamagitan ng mga pulis na nakabante rito. Saka hindi lang yan, kasamang Ferdy. Pati itong mga barangay talog natin, na ito yung mga tauwa sa pangunanga ng barangay captain, na si Captain Roger Alejandro, di ba? Ay oo, nabanggit mo nga pala si Barangay Captain Roger Alejandro at nagpapasalamat si Barangay Captain Roger Alejandro na siya muli ang Barangay Captain dito at siya walang kalaban at ang kanyang 7 kagawad. At sino ba yung mga nanalo kagawad dyan? Pakibanggit mo, mabati natin ang congrats. Oo, ang number 1 na nanalo rito kagawad ay si Kagawad Bonnie Ramos. Ang pangalawa ay si bali 7 kagawad kami yan. Ang pangalawa rito ay si Gonzales. Pangatlo si Villanueva. Kagawad Villanueva. Pang-apat si mapangalan nito. Hindi na, basta si De La Cruz. Basta congratulations sa kanila kasamang Ferdy. Yung 7 kagawad na nanalo, na alam naman natin kasamang Ferdy, na yung mga nanalo na ito ay mahusay ito at magagaling, kaya ito ang pinili ng taga-Alman sa uno kasamang Ferdy. Oo nga, ano nga sila
Ipinurka mo na. Nung matapos ang bilangan at sila itinaas ng ating Comelec. Chairman ng Comelec. ang COMELEC ay lalo nila raw gagandahan ang kanilang serbisyo. O, dapat lang. At kapitan oo. at talagang sila ay magtutulong-tulong kung anong talagang maganda at ang pangangailangan ng mga tao rito sa Almansa 1. Tsaka hindi lang yung kasamang pwede, nakikita mo kung gaano kagaling itong si Barangay Captain Roger Alejandro, na talagang nakikita natin na kahit araw o gabi ay lumapit siya sa kanya, ay madali mo itong malapitan dahil siyempre alam mo naman si Barangay Captain Roger Alejandro, magaling itong makisama at mahal niya ang kanyang mga kabarangay dyan sa Almansa at buong Las Piñas dahil naging konsulto ng Las Piñas ngayon ang kategory niya kasamang pwede parang consular din siya dahil siya ang ABC President tama ba? ABC President siya ng buong Las Piñas, ng Barangay Captain. Ang bilang niya konsehal na. Konsehal. At saka isa pa, ito si Barangay Captain Roger Alejandro ay talaga namang iniikot niya yung kanyang mga masasakupan. Alam mo naman dito kapag mayroong mga namatayan, andiyan kagad yan. Tumutulong. Hindi lang namatay kasamang pwede. Buhay man o patay na, tumutulong itong si... Nandiyan kagad yan. Baka minasunugan dito sa lugar dito, dati dito sa may Castillo, ay siya nandiyan kagad at tumutulong. Tumispondigan at tumulong. Tsaka hindi lang yung kasama nga pwede, ang ating mga barangay talo dyan, itong si Exo Darius, Exo Bading Vergara, di ba? Yung mga Exo ni Barangay Captain Roger Alejandro, nakikita mo naman kung gaano kasisipag yan. Dahil tayo napapadaan dyan sa barangay talagang pagka may humingin tulong sa kanila, ay kanilang tinutulungan, kasama nga pwede. Ano-ano pa ba yung mga nakikita mong ginagawa ng barangay captain dyan sa Almansa 1 kasama pwede? Totoo yan. Dito nga sa Almansa 1 ay magkakaroon na ng high school. Totoo yan. Alam mo, under construction. Kaya nga yung mga taga rito sa Almansa ay nagpapasalamat dahil nga baka ito'y buksan na kung ito'y matatapos magagawa sa Hunyo. kasama nga pwede. Siyempre sa mga tagapakinig natin at para malaman nila, huwag silang after ang program natin, huwag silang lilipat ng talapitan at meron pa rin susunod sa ating programa ang ating paninindigan kasamang pwede. Andito sila kasamang pwede kaya mabuhay ang ating paninindigan, di ba? Go ahead. Alam mo partner, yun nga at mga partner natin at talagang yan ay puro mga magagaling yan at kailangan huwag silang lilipat ng talapahitan at makinig sila sa programang JJ sa WD 11:35 kHz AM at lalo na sa tuwing Monday sa JJ sa WD 7 to 8 PM. Kasama pwede, pag-usapan natin sandali, meron pa tayong mga 3 minuto, pag-usapan natin, alam mo yung footbridge dyan sa may Alabang at kayo na, binigyan ko topic to, baka napakinggan mo ako. Napakinggan ko. Kanina. At ano mo, kanina nung andun ako, tinignan ko, talagang mataas itong kanito, yung sa footbridge niyo, yung sa may, yung akyatan ng ating mga kababayan mo. Totoo yan, partner. Yun nga, nabanggit mo, tama yung nabanggit mo, na dapat palagyan ng bubong para wag madulas kung ito'y mauulanan dahil ito'y bakal. Tsaka hindi lang yan kasama pwede ang problema dito pagka ikaw ay talagang senior citizen ka na at medyo mahina katawan mo, hindi ka makakatawid doon. Hindi na pwedeng sumamparan. Sana gayahin ni Mayor Presnedi itong ginawa ni Mayor Nene Aguilar na naglagay ng kwadya sa escalator, di ba? Oo, ganun sana gawin, maisip sana ito ni Mayor Presnedi kasi nakabukod dito, may escalator partner, may bubong. May bubong ang tawiran dito. Tsaka ang problema naman din sa ating sa Las Piñas, binigay na ni Mayor Nene Aguilar na talagang gumamit ng escalator. Pero yung iba nating mga kababayan na medyo may katigasan ng ulo, lalo dyan sa may tapat ng mula, kasamang pwede. Alam mo bang hindi na ginagamit itong nilagay na ako ni Mayor Nene Aguilar? Diba, di mo na po tumatawid pa rin sila dito sa baba.
sana huwag silang tatawid dahil pagka tumawid sila dyan, masakasahan sila, sila ang kawawa. Oo, totoo yan. Kaya nga naglagay na ng overpass para ma-safe ang mga tumatawid. Saka hindi lang yung kasamang pwede, alam mo, tulad ng kanina kung nadinig mo yung topic natin, di ba, napakagaling at napakahusay itong si Mayor Nene Aguilar, na nagbigay siya ng sticker, yung principal sticker sa Las Piñas. Kaya lang, merong ilang subdivision talaga na hindi ino-honor itong bigay ni Mayor Nene Aguilar. Diyan sa may BF ba, kasamang pwede kung ikaw magsisimba. Hindi ka papapasukin dyan Kaya nga sana kung alam naman natin, may nakikinig dito sa opisina ni Mayor Nene Aguilar na sana ipuntahan niya at kausapin nila itong presidente na humuonis dyan sa may BF, yung pag may sticker na taga Las Piñas at magsisimba lang doon, sana padaanin nila. Kasi binigyan ng signal ni Mayor Nene Aguilar na pagka may sticker ka, na principal sticker, pwede kang dumaan sa mga subdivision kasamang pwede. Oo, madali naman yun, partner kung papayagan nila dahil may principal sticker Isa pa, di ilista ng guard kung anong araw pumasok, ilista yung plate number para kung ano man, di ano, di ba? Kasama pwede, yun nga. At siyempre kasama pwede, mabuhay itong si Mayor Nene Aguilar at yung barangay captain si Captain Roger Alejandro at meron na tayong isang minuto kasama na pwede at bumati ka at magpaalam ka, go ahead. Yes, nagpapasalamat ako sa mga tumatangkilik ng ating programa ng JJ sa Double D at ang inyong lingkod ko sa Perdi Medina at ang sayo, magandang gabi sayo. Pati mo yung nabait mo misis. Oo, partner yun. At saka isa pa, binabati ko rin ang aking misis na si Lynn at ang aking tatlong anak si Pay Mike and Faith. At siyempre, yung ating barangay captain ng Almasa Uno, si barangay captain Roger Alejandro at si Mayor Nene Aguilar at ang kanyang vice mayor at councilor at ang kagawad ni barangay captain Roger Alejandro at ang mga kapulisan dito sa Las Piñas at pati na yung mga barangay tanod. Okay. Talagang sila yung nagtatrabaho mabuti at hanggang dito na lang partner at tayo nagpapasalamat sa mga tagapakinig nating programa. Yan po mga kaibigan, ang ating host na kasamang pwede mula dyan sa Las Piñas. At siyempre, at ako, napakaganda po sana na pag-usapan namin ni kasamang pwede. Medyo kulang na naman tayo ng oras mga kaibigan. Kaya maraming salamat po sa inyo at nakasama ko ang aking host na si kasamang pwede at siyempre yung aking ibang mga host hindi ko nakasama, medyo busy lamang. Si kasamang Haji, si kasamang Odi, si kasamang pwede ay hindi rin natin nakasama pero nagbigay ng report. At si Hadja, hindi rin natin nakasama. Kaya next week mga kaibigan at maraming salamat po sa inyo. Ito po yung lingkod para sa J&J sa Double D, Joe Cabanyo. Thank you. DWDD Armed Forces Radio, 1144 kilohertz, broadcasting from Campo Ginaldo, Quezon City. Ang pilang ito ay bahagi ng Civil Relations Service ang Force the Philippines. Ang DWDD, pila ng kawan ng bayan ng kasapi ng KBP, kapisalang mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras ganap ng alas 7:59 ng gabi. Ang pagkain sa bawat mesa ay mahalaga. Pero kung tayo ay walang tiyaga, wala tayong ihahaing pagkain sa ating hapag. Kaya't maging huwaran tayo sa kabataan sa pagsusumikap para sa pag-unlad. Itaguyod ang kanilang edukasyon upang maging kapaki-pakinabang sa susunod na henerasyon. Hangad po namin na patuloy pang maranasan ang nakamit na kapayapaan hanggang sa susunod pang henerasyon. Hangad ko po ay mas lalo pang umunlad ang ating bayan para sa buong sambayanan. Mas malaki po ang inyong magagawa upang kami ay maprotektahan. Kahilingan ng kabataan ay ating tugunan. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Makipagtulungan, makiisa, at makipagbayanihan. Lahat makikinabang bayanihan.
world news and public affairs, information, music, and entertainment, spiritual and values formation. Ito ang bagong DWDD Armed Forces Radio. Sumasaludo ang programa. Ang aking panliligan. Ang panatutunan ko ay makakapit sa inyo ng mga salita ng Diyos, mga payo, makabuluhan, tungkol sa mga suliranin sa buhay at pananampalataya. Ang aking panliligan.